Ang topic natin ay make way for the new. Make way for the new. Sabihin nga nating lahat. 1, 2, 3, go. Isa pa. Sino ang gusto ng bago? Taas ang kamay. Woo! Sino ang gustong bago? Sino ang gusto ng bagong damit? Bagong sapatos. Bagong cellphone. Lahat gusto bago pagbagay. Bagong sasakyan. Bagong bahay. Oh, yan. Gustong-gusto lahat ng bago. Eh, sino naman ang gusto ng bagong asawa? Teka, baka naman mali kayo nang intindi. Yung nagbago ang asawa. Ayan. Di ba? Bago nga eh. Sino ang gusto na ang anak ay nagbago? Woo! Sino ang gusto ng bagong buhay? Yan. Ang topic natin ay make way for the new. Amen? Are you ready? Are you ready to make way for the new? Amen. Church, kanina narinig ko sa kanila, ang topic nila ay activated. Etong anak namin, si Hadasa, sabi niya, Ma, magkakaroon ng youth camp. Akala ko nung una, hindi yan totoo, akala ko fake news. Nung nakita namin na mag-asawa, totoo pala, naglalaro na pala sila. Sa dami po ng ginagawa namin doon sa Indonesia, actually, yung kasama namin sa Indonesia, nagkikita-kita lang kami pag nasa church. Dahil magkaiba kami ng tirahan. Sila po ay nandoon sa open heaven. Sa prayer tower sila nakatire. Kami, umupa kami ng matitirahang isang condominium dahil hindi kayang umakyat ni Pastor Dong ng 3rd floor. Actually, nung wala na sila, nagpunta kami ng prayer tower doon sa 4th floor. Ay, binuhat talaga si Pastor Dong ni Pastor Tony. Buti na lang si Pastor Tony ay Captain Barbell. Ang kisig, ang gwapo, ang ganda ng katawan. Talagang inisip niya na lang na si Pastor Dong ay para siyang barber. Barber. So, inisip niya na lang na si Pastor Dong ay parang barbell. Yon, nakarating ng 4th floor. Praise God, dahil ang mabuting balita nung mga panahon na nandun kami, ay yung mga hindi nakakakanta dito sa church, ay naging part ng worship team. Oh! Meron bang picture dyan? Tuwa-tuwa ako. Kiliting-kiliti ako doon. Sabi ko kay Pastor sabi ko sa kanya, Pa, meron ako request. Ano yun? Pwede mo ba sila lahat patayuin sa stage? Sabi niya, sige, pwede. Naka-boom mic naman. O, diba? O, diba? Palakpakan niyo naman sila. Si Attorney Bern, instant na back up. Oh! Sabi ni Jed, Mama, si attorney may boses, ilagay natin siya ng may sariling mic. Kaya sabi ko, sige, tingnan mo, di ba? Kaya maging ready kayo sa pagsama sa misyon. Amen? Talagang ito, simbahan natin ay training ground. Amen? Oo, pwede kayong masalang, bigla-bigla. Hindi pwedeng hindi kayo tatayo dyan. Yan, nakakatuwa sila, di ba? At hindi lamang yon actually, yung mga churches na napag-preach ni Pastor, sa computation, ibinigay sa akin ni Pastor Alay, nasa 6,000 plus ang mga buhay na napahayagan ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Dong. Napakadami, 6,000 plus. Kaya actually, yung bilang natin, parang prayer meeting lang po nila ito dun. Dahil prayer meeting lang nila ito dun, gusto namin kayo lahat dalahin dun. Maghanda kayo ng passport nyo, maghanda kayo siyempre ng pambayad ng ticket. Maghanda kayo ng panggastos ninyo at mangarap kayo. Yan, saan ba to? Hindi ko na din alam, nasa na tayo, Pastor Nasaan ba yan? Sa Bato Aji. Yan, 2nd Sunday na yan. Grabe, alam niyo po ba, yung parking nila doon, hindi ko alam kung naibigay ni Jed, yung parking nila, 30 minutes lang ang pagitan. Ang parking nila, puro mga motor, nasa labas na ang mga kotse. Nagsasalabungan na yung mga sasakyan. Grabe, ang gandang tignan na ang Indonesia. Ang Indonesia ay more than 300 million ng mga tao. Pero makikita mo ang init ng pananampalataya ng mga tao. Amen po ba? Nakaka-amaze dahil, yan no? Alam mo ba si Jed?
Sa labas na lang nakatingin. Sabi niya, matignan mo, pumapasok. Ang maganda, yung mga nakamotor, naka-high heels. Per service pa lang ito. Yan, no, pumapasok yung mga tao, kaalis-alis lang ng sinundan namin. Punong-puno yan, may pumapasok na naman na panibago. Ang isang simbahan, mababa 4 ang service. Grabe, napakaraming tao. Sa Batam, Indonesia ito, dulong-dulo ng Indonesia. Si Jed 2 beses na nag-preach sa mga youth dyan eh. Grabe ang mga tao, nagiiyakan. Ibang klase, ang taas ng presence ng Panginoon. Amen po ba? At ang dalangin namin ng mag-asawa, ma-activate ang meron tayo dito sa atin sa simbahan. Amen? Ang daming ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang kailangan lang natin ay i-activate yung ating pananampalataya. Kaya tama yung nakuha ninyo ngayong season na ito ng mga kabataan, activated. Mga kabataan, tama, sabi ni Pastor Dong kanina, di ba, doon sa 1 Timothy ba yun, Papa? 1 Timothy 4:8, may pakinabang ang pagsasanay ng katawan, ngunit may sigit na pakinabang ang pagsasanay ng kabanalan. So, dalawa ang kapakinabangan. Kaya tama yung sinasabi ni Kuya, ano pangalan nun? Si Kuya Dexter, yung pinakabata ang puso, sabi. Tama ang sinasabi niya, alam niya bakit? Dalawa ang inyong natanggap nung panahon na yan. Nasanay ang inyong katawan, naalis kayo sa sa katam. Alam niyo ba ang exercise ay nag-aalis ng katam? Katamaran. Anak, ang pagtakbo ay nagpapasigla ng katawan. Pero pagka sumigla ang katawan mo sa laro lang, pagdating sa loob ng bahay, ay hindi ka masigla, may problema ka dyan. At ang nag-aalis ng katamaran pagdating sa loob ng bahay ay kailangan ay i-activate natin ang ating pananampalataya. Let's activate our faith. Amen? So, dalawa. Ngayon, dahil nakita natin, natuklasan natin na ang mga kabataan, ito ang kailangan nila. Kaysa sa halip na naglalaro ng cellphone, kaysa sa halip nandun sa computer, kaya maraming mga kabataan ay nade-depress. Alam mo ba, nasusuppress, nade-depress, na-erase na sila sa mundo. Dahil ang ginagawa ay hindi na nagiging healthy living. So, nasa loob na lamang ng kwarto, kaya ang pinaka-the best na solusyon ay magkaroon ng outdoor activities. At ang sabi ni Pastor Dong, Mama, dadamihan pa natin ang ganitong outdoor activities sa mga kabataan. Hindi sila pumapalakpak. Damihan natin ang outdoor activities sa mga nanay at tatay. Tayo naman. Bakit kailangan i-activate ang katawan para sumigla? Bakit kailangan i-activate ang pananampalataya? Alam niyo ba, mga anak, kapag ang katawan mo ay malakas, masigla, sabalit ang pananampalataya mo ay hindi na-activate, maniwala kayo, wala kayong magandang mapupuntahan. Kailangan two side of the coin. Kailangan doble yan. Na-activate ang iyong katawan, nagkaroon ng normal blood flow, ang iyong dugo, nagkaroon ka ng magandang movement, sumigla ka, kailangan lalo tigit ang iyong pananampalataya. Bakit kailangan i-activate ang pananampalataya? Dahil pag ang pananampalataya mo ay na-activate, makakatayo ka sa gitna ng mga pagsubok. Amen po ba? Matututo kang magtiwala sa Diyos. Kahit naiwanan ka ng mga tao, sa Diyos ka pa rin kakapit, sa Diyos ka pa rin magtitiwala. Bakit? Dahil ang pananampalataya mo ay na-activate. At habang ikaw ay naglalaro, may nangaasar sa iyo, may nangaaway sa iyo. Pero dahil tama ang pananampalataya mo, na-activate ang pananampalataya mo, alam mo ba, mga kaibigan, kapatid, hindi ka makikipag-away sa kanila. Kasi your faith will protect you. Amen? Sasagot po kayo. If you activate your faith, it brings stability to unstable situations. Hello. Kaya sabi ni Brother Paul kanina, yung inyong paglalaro,
Meron kayong mga Bible study, may pag-aaral ng salita ng Diyos, at nakita ninyo yung iba nakapag-release, yung iba na ipanalangin, yung iba talagang kumilala sa Panginoon, at yung iba nadala nyo na dito sa loob ng simbahan. Sabi nga ni Joshua, ako inakay lang din dati sa isang laro, pero ngayon naglilingkod na ako sa Panginoon. So ang paglalaro ay i-usher kayo niyan para kayo maging malapit sa Panginoon. Amen po ba? Pero titignan ninyo kung sino naman yung nag-i-invite sa inyo. Activate faith. The moment your faith will be activated, maniwala kayo, you will believe that all things are possible to Jesus. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Tignan ninyo ang pastor natin, may kapansanan, pero naging hadlang ba ang kanyang kapansanan? Hindi. Bakit? Dahil na-activate ang kanyang pananampalataya, na-overcome niya ang mga pangangamba, na-overcome niya ang takot, na-overcome niya ang napakaraming bagay, kaya ginagamit siya ng Panginoon sa loob at sa labas ng bansa. Activate. And the moment your spirit is being activated, I want to tell you, God will make a way where there seems to be no way. God will make the way for the new. Amen. He will make the way for the new. Pwede ba kayong sumagot? Pwede ba kayong sumagot, mga kabataan? God will make the way for the new. Sabihin mo sa katabi mo, may pagbabago ang Diyos sa buhay ko ngayong umagang ito. Amen. May pagbabago ang Diyos sa buhay natin. Making way for the new. Making way for the new, mga kabataan. Get ready for a divine encounter. Get ready for a divine intervention and get ready for a divine exchange. Making way for the new. Lahat po kayo na nandito kahit matagal na kayong mananampalataya, may bago pa rin ibibigay ang Diyos sa iyo, sa akin. May bagong kapahayagan, may bagong mensahe, fresh manna from heaven. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Dumaan ka man sa bagyo, dumaan ka man sa pagsubok, dumaan ka man sa kapatagan, dumaan ka man sa kabundukan, dumaan ka man sa liko-likong daan. Gusto kong sabihin sa inyo, may inihanda ang Diyos sa buhay mo. May inihanda siya. Ready ka pa dyan? God will make new things for you. He will make way for the new. Sabi ng John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came so that they would have life and have it abundantly. Ninakawan ka man ni Satanas. Ano man ang mga kinuha niya sa iyo, niluray-luray ka man, pinapanghina ka man niya, ano man ang ginawa niya sa iyo, lagi mong tatandaan, si Jesus, pag dumating sa buhay mo, He will give you life. And this kind of life is not an ordinary life. Itong klaseng buhay na ito, itong klaseng buhay na ito, abundantly, higit sa sapat. Amen. Church, gusto kong sabihin sa inyo, huwag niyong mamaliitin ng kalaban, si Satanas. Totoo, si Jesus ay napagtagumpayan niya ang ating kalaban. Pero, meron pa rin, kampay. Kampay pa daw doon? Galamay. Iyon. Meron pa siyang kampay. Mayroon pa siyang galamay. Ano yon? Tukso. Si Satanas nag-iwan ng tukso. Para tuksohin ka, para guluhin ka, para wasakin ka, para sirain ka, para patayin ka. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, kailangan malaman mo sino ang iyong kalaban. Bakit? Pag alam mo sino ang iyong kalaban, alam mo kung paano mong ipapanalo ang iyong labanan.
Alam mo ba ang hirap pumunta sa isang labanan na hindi mo alam kung sino ang iyong kalaban? Ang hirap palang lumaban na hindi mo alam ano ang iyong kaaway. Sino ang iyong kaaway? Akala mo ang kaaway mo nasa kapitbahay. Akala mo ang kaaway mo yung nanay mo. Akala mo ang kaaway mo yung tatay mo. Hindi mo alam, anak, ang kaaway mo. Ikaw pala mismo. Lahat na lang pinagbibintangan mo na. Pag alam mo kung sino ang kaaway mo, yung kaaway mo na yan, hindi ka papayag na manatili siya sa buhay mo. Tama po ba? Face your fear. Kung ang kaaway mo ay takot, harapin mo ang iyong takot. Harapin mo ang iyong mga pangamba. Sabi ng salita ng Diyos, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came so that they would have life and have it abundantly. And have it abundantly. Ang trabaho ng kaaway, magnakaw. Purpose-driven siya. Alam mo ba yon? Kaya pag meron kang kabahay na magnanakaw, purpose-driven yan. Alam niya ba na ang magnanakaw ay hindi namimili ng lugar? Kahit nasa loob ng church, naghahanap yan ng mabubuksan na pitaka. Yung iba, sumasama sa crowd, ang magnanakaw. Nagpapanggap siya na siya ay mabait. Pero hindi mo alam, ninanakawan ka na pala. Yung iba, pumupunta sa kape at pandasal. Akala mo, nakikikape. Yung pala, iba pala ang motibo nila. Kaya lagi kong bilin sa inyo, mga anak, ang simbahan ay hindi lugar ng utangan. Pag nasa simbahan ka at nagpautang ka at hindi ka niya nasingilan, nanakaw ka na, nanakawan ka na. Buti pa harapin mo yun, magbayad ka. Hello? Kahit na saan may magnanakaw, anak, nangungupit. Oo. Bakit nangungupit? Yung ibinigay naman ng nanay at tatay mong allowance mo, sakto naman. Minsan sobra pa. Alam mo, bakit ka nangungupit? Sabi mga kabataan. I love you. Alam mga anak, mahal ko kayo. Alam niyo ba, gusto kong i-expose ang gawa ng kaaway. Kaya ka nangungupit, kaya gusto mo na may extra kasi gusto mong magyabang. O, bakit tahimik kayo? Dapat yung mga nanay at tatay, yung mga tatay na gumraduate na, tama ka nyo naman na, hindi nyo ako tinutulungan na. Tama ba? Tama ba? Parang hindi pa kayo nagsisi, kasama pa yata kayo sa nagtatago ah. Tulungan nyo kaya ako mag-preach. Samuel, ikaw kaya mag-preach dito. Alam mo ba, kaya ka nangungupit kasi gusto mong magyabang. Ang pagyayabang, kay Satanas yan eh. Gusto mo magpasikat? Bakit mo gusto magpasikat? Gusto mo magpapogi? Anak, si Pastor Dong hindi kailangan magpapogi. Tignan mo, live nga eh. Pero tinignan siya ng Panginoon. Sabi ni Pastor, ano ang? Idadagdag sa pogi na. Wow! Yan talaga ako hanga sa'yo eh. Ano naman ang sabi mo? Ano naman sabi mo? Bawal masyadong gwapo. Dahil? Mamumblema yung misis. Hindi daw lahat ng pogi ay nagpapastor, ay artista. Lahat. Ang iba nagpapastor. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Para malaman ninyo bakit may mga ganitong gawain ng kadiliman sa buhay ng tao. 2 Corinthians 4:4. Sabi niya, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Making way for the new. Kailangan maalis ang kabulagan sa ating isipan. Kailangan maalis ang kabulagan sa ating mga mata. Nadimlan ng ating isip, nabulagan ng ating mga mata. Alam mo bakit?
Kasi hindi tayo nagiging totoo sa ating sarili. Nagmemeron-meronan tayo. Oras na ikaw ay umaktong nagmemeron-meronan, wala ka naman. Doon pumapasok na nag-iisip ka ng masama. Dahil meron kang gustong patunayan na meron ka, pero ang totoo wala ka naman. James chapter 4 verse 4, ang sabi diyan sa Santiago, James 4:4, sabi niya, mga taksil. Ang hirap nito. Huwag mo sabihin sa katabi mo yan, ha? Ito, simulan na lang natin ito. Ay, ha? Simulan tayo sa Santiago chapter 4 verse 1. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa masamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi na ninyo nakakamtan ng inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Isipin mo, kinaibigan mo sanlibutan, kaaway mo ang Diyos. Nakakatakot yan. Hello? Deception. Mga bagay na ginagamit ng kaaway para nakawin ang kanyang napakagandang inilagay sa iyong puso, sa iyong buhay. Pag nandito kayo sa church, kayong mga kabataan, anak, maging tama ang inyong motibo. Pumunta ka rito para makilala mo si Kristo Jesus. Hindi para makilala si Christy o makilala si Christopher. Pumunta ka rito kasi gusto mo makilala si Kristo Jesus. Alam mo ba, pag tama ang position mo, pag tama ang position mo, tama ang disposition mo, tama ang bukas mo. Pero pag nasa tamang posisyon ka, ang disposition mo naman ay mali. Hindi ka nakatuon kay Kristo Jesus, mapapahamak ka kasama ng mga iniisip mo. Ipapahamak ka niyan. Kaya anong dapat mong gawin? Dapat making things new. If you want God to come in, if you want to have this kind of life, a life abundantly, gusto niyo mabuhay na kasama ang Panginoong Jesus, kilanlin natin siya. He is the only way. Siya lamang at wala ng iba. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 10, gusto ko talagang basahin sa inyo ito para kayong matakot, mga anak. Matakot talaga tayo. Meron talagang impyerno. Pahayag chapter 20 verse 10, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pinahirapan araw at gabi, magpakailan paman. Hindi mo ba alam? Si Satanas ay sentensyado na. Ikaw hindi pa. Huwag kang maging kaibigan ni Satanas. Maging kaibigan mo ang Diyos. Huwag kang makipagkaibigan sa mga taong gumagawa laban sa kalooban ng Diyos. Makipagkaibigan ka sa mga taong kumikilala sa Diyos. Dahil maaayos ang buhay mo, pagpapalain ka ng Panginoon. And ang new thing ay dumarating. I want to tell you, mga anak, alam nyo ba, pag ang liwanag ay dumating sa buhay ng tao, ang dilim ay kusang nawawala. Maraming mga tatay dito nagpapatotoo. Sabi nila, dati,
ang lumang buhay nila, ginagamit ang pera sa kalayawan, ng bababae, nagbibisyo, lahat ng iyan ay pinagsisihan nila. At nung pinagsisihan nila, isinuko ang buhay, hindi alam kung paano, basta't naniwala, sumunod, naglingkod sa Panginoon. Ngayon, nagulat kami, nangangaral na sila. Huwag na tayong lumayo si Pastor Walter, presidente ng rebelde yan. Pero ngayon, ibang klase, nung binago ng Panginoon ang puso niya, ano na ang isinisigaw niya? Huwag tayong magrebelde. Dahil ang pagre-rebelde, kakampi niya si Satanas. Ang kailangan natin ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ang katiyakan ay kaligtasan. Amen po ba? Automatic ang dilim ay itinutulak ng liwanag. John chapter 1 verse 5. John chapter 1 verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Kailanman ay hindi nananalo. Kaya mga magulang, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Pag yung mga anak natin ay may nakikita tayong dilim, parang konti pa yan, dilim na yan. Parang ang gusto mo, Lord, ang panalangin natin sa kanila, mapagod sila sa kanilang ginagawa sa dilim. Lord, makita nila na walang buhay sa dilim. Na habang ikaw ay nasa dilim, kakapaka, hindi mo alam, hindi mo ba alam ang dilim, ang tuturo niya ay kakapaka, hindi mo alam saan pupunta, yung pala bangin na pala ang pupuntahan mo. Samantalang pag may liwanag ka, kahit na ang layo, alam mo agad na mapapahamak ka, mag-iingat ka sa pagbaba mo dahil may hagdanan diyan. Napakahalaga ng liwanag. The brighter you see the light, the faster you will run. Anak, gusto kong sabihin sa inyo, minsan, ang nagiging problema ng anak sa magulang, alam nyo ba kung ano? Ay yung pangangatwiran. Pangalawa, nangangatwiran. Pangalawa, iginigiit. Nangatwiran na, iginiit pa. Yatap. Diba? Ganyan na yung mga term nila ngayon. Tarang yung mga kabataan na, yatap. Patay ka dyan. Iginiit mo na, nangatwiran ka pa, nangatwiran ka na, iginiit mo pa. Para bang mas magaling ka sa nanay mo? Para bang mas magaling ka sa tatay mo? Alam mo, lagi kong sinasabi sa mga anak ko, anak, alam niyo ba yung lakad ninyo, dyan ako gumraduate, summa cum laude pa. Kaya alam ko na ang dead end ng pupuntahan ninyo eh. Para wag ninyong maranasan ang hirap, ang sakit na pinagdanan ko, wag nyo na yang dinaanan. Itinuturo na namin sa inyo ng papa ninyo ang shortcut. Pero pag ang anak, iginiit. Ang anak, iginiit na. Ano pa yung isa? Hindi kayo nakikinig? Ipinilit na, iginiit pa, nangangatwiran pa. Ikaw na. Ikaw na, sabihin mo sa sarili mo, ako na. Ikaw na ang maging nanay. Ikaw na ang maging tatay. Ikaw pala magaling eh. Bakit pag magluluto ng pagkain, hindi ka magaling? Bakit pag maghuhugas ng plato, hindi ka magaling? Bakit pag magliligpit ng hinigan, hindi ka magaling? Pero pag mga twiran, ang galing mo. Hey! Eto na ang nanay pastora ninyo. Pag kumain, wow, ang sarap. Ang galing ng appreciation. Pagkatapos kumain, iniwanan ng pinagkainan. Buti pa yung langaw, tumulong. Buti pa yung pusa, tumulong. Yung anak ng galing mga twiran, iginigit. Anak, kailangan mo nang magbago. Ngayon ang panahon ng pagbabago. Minsan ang kalungkutan ng magulang, sinabihan na ang anak,
Anak, huwag kang pupunta sa dilim, mapapahamak ka. Iginiit. Anong mangyayari sa nanay at sa tatay umiiyak sa isang tabi? Grabing kabiguan. Kaya kung nakinig ka lang, kung nakinig ka lang, kung nakinig ka lang, kung hindi mo sana iginiit, hindi ka sana nabuntes. Pumunta ka sa dilim, kakapaka, iba nakapa mo. Hindi ka sana nakabuntes. Tawa kayo dyan, mga lalaki, ha? Okay na yan. Ang mahalaga, nagsisi ka na. Pag narinig mo na ito ngayon, huwag mo nang gagawin. Alam mo bakit? Pag narinig mo ang bilin, ang salita ng Diyos, at hindi mo isinabuhay yan, ang tinanggap mo ay kapahamakan. Ang tinanggap mo ay kadustaan. This is not a curse. What I'm telling you are facts. Hello? Katotohanan ito, mga anak. Huwag niyo sabihin sa amin ang layo ng inyong pinarating. Ang layo na ang ganda ng inyong eskwelahan. Oy! Ang tunay na teacher, ang tunay na trainer, walang iba kung hindi ang inyong mga magulang. Make way for the new! Bumalik kayo sa totoo niyong trainer! At pwede ba kung 20 anyos ka na, nasa tamang edad ka na at ine-exercise mo lang yung will, huwag ka naman nagbibigay ng sakit sa magulang mo. Nakakahiya naman ha. Nag-ayos ng magulang mo, ikaw hanggang ngayon, hindi ka pa rin nag-aayos. At pagkatapos, sinusumbutan mo pa rin ang magulang mo sa mga pangit na nangyari sa buhay mo. Oy! 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 Hanggang kailan nyo naman gagawin sa amin yan? Stop it! Tigilan ninyo yan. It's about time for us to make things new for ourselves. Amen po ba? Jesus came to seek and save the lost. Jesus came to heal the brokenhearted. Jesus came to save the sinners. Jesus came to give us life. When Jesus come to your life, merong ginagawa ang Panginoon, may gagawin ng Diyos sa inyo. Pag si Jesus dumating sa inyo, ikaw naligaw, makakabalik ka. Kung na wrong address ka, makakabalik ka. Kung ikaw ay sugatan, pag si Jesus ay tinanggap mo, hihilom ang lahat ng sugat mo. Kung ikaw ay naging makasalanan, patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. At ang mabuting balita, pag si Jesus ay dumating sa buhay mo, bibigyan ka niya ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Sabi ng John 10:10, I came so that they would have life and have it abundantly. Alam niya ba ang ibig sabihin ng abundantly? From full to overflowing. Oh. Ay! Anak, kupit ka ng kupit. Kasalanan yan. From full to overflowing. Alam mo ang maganda nito? Hindi ka na kumukuha sa pitaka. Nagwi-withdraw ka na lang palagi. Yung balon mo, nakaranas na ba kayo na yung balon mo salok ka na lang ng salok? Pero kapag ngayon, ang sukatan mo, yung sweldo mo pa rin, hindi ka pa sumasalok nun. Alam mo ba, ang pera ay may pakpak? Hey! Mga sumusweldo dyan. Alam niyo bang pera may pakpak? Kaso sweldo mo pa lang, lumilipad na. Bill! Bill mo ko nun. Bill mo ko niyan. Kuryente. Ano bang bill? Tama ba, kuya? Si Judith pala, tama. Oh. Ang tagal mong pinagtrabahuhan, lilipad lang pala. Kinuha ni Judith. At saka si? Mag-asawa pala, si Bill at si Judith. Salamat, Pastor. Lumilipad ang pera. Pag ang kayamanan mo ay balon, oy! Woohoo!
Sumasalok ka. Pag sinasalok, hindi lilipad. Sumasalok ka na lang. Gusto niyo ba nun? Abundantly. Sumasalok na lang. Hello! Sumasalok na lang. Church! Gusto niyo ng supernatural? Ayaw niyo yata. Pag kayo hindi sumagot, hindi na sa ibang bansa na talaga lang ako mangangaral. Pakapamilyar eh. Gusto niyo ng supernatural? Gusto niyo na ang balon ninyo ay malalim? Gusto niyo maranasan ng abundantly? Puno na, nag-overflow pa? Woohoo! Alam mo, tanungin mo si Pastor Dong. Si Pastor Dong, dating pulubi. Nangihingi ng pagkain, nangihingi ng pera, ayaw ibigay ng tao. Pero nung dumating si Jesus, December 1994, yung supernatural, yung lugar kung saan siya namalimos, nag-preach siya sa gawain ng El Shaddai. Ang daming handa, lechong baka, lechong baboy, lechong manok, at ang topic ibinigay sa kanya ay God's love. Sa kanyang pangangaral, sabi niya, parang kailan lang nandito ako, namamalimos. Itinuro niya kung saan siya gumagapang pakyat. Itinuro niya kung saan siya namamalimos. At itinuro niya kung saan siya naliligo sa fountain. Badalang daw siyang maligo kasi pag bagong ligo siya, walang naglilimos. Alam din niya ang strategy. Marumi ka, mabaho ka, kakaawang ka, pilay ka pa, di kakaawang ka. Yung mga kapatid niya ang gaganda, walang gustong maglimos. Mga sindikato, mga yan. Yung malakas ang tawa doon sa likod, di nakapalimos yun. Hindi siya nakaka-relate. Namasukan agad yun, pampo niyan eh. Si Pastor Dong, yung lugar kung saan siya namalimos, supernatural. Sabi niya, nung dumating si Jesus sa buhay ko, nung tinanggap ko ang pag-ibig ng Diyos, yung bagay na hinahabol ko, na hinihingi ko, na pinupulot ko, hindi ko na ngayon kailangang hingin. Bakit? Higit sa sapat ang pagkain isinupply ng Diyos sa buhay ko. Dalawa ang hinihingi niya, pera at pagkain. Ibinigay ng Diyos. Higit sa sapat. Kahit saan kami magpuntang bansa, ang daming pagkain. Kaya nung mga anak ko, sabi ko, Lord, ito talaga yung overflow. Yung mga anak namin sa Australia, sila na sumusuko sa pagkain. Overflow. Di pa to Diyos sa buhay ni Pastor Dong. Ito ang Diyos na pinaglilingkuran ng ating pastor. From full to overflowing. Puno na, nag-overflow pa. Walang nagmamahal, ang daming ngayong mga magulang. Ang daming mga kapatid. Ang daming tumutulong. Ang daming sasakyan. Kahit saan kami magpunta, di ba yan overflow? Hindi amin, pero parang amin. Ano lang ang ginagawa naming mag-asawa? Maglingkod sa Diyos. Maglingkod sa Diyos. Magbuo ng buhay. Yan ang overflow. Gusto mo ng overflow? Pumunta ka sa source ng overflow. Pumunta ka sa source ng overflow. God provides many things in abundance. Provision. Peace and security, mercy and grace. Isulat nyo na lamang sa mga verses dahil gusto kong mag-pray sa mga tao. Making way for the new. Yung sa provision, Psalms 132 verse 15. God provides many things in abundance. Yung number 2, peace and security. Ang Diyos ang mag-iingat. Jeremiah 33 verse 6. Maraming beses kaming naglakbay na mag-asawa. Maraming beses na nadulas ang asawa ko. Maraming beses kaming na-aksidente. Pero yung pag-iingat ng Diyos, yung buhay na inilagay niya sa amin, ang kanyang patuloy na inililigtas.
Sa Jeremiah 33:6, behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. Sa lahat ng naglilingkod sa Panginoon, nararanasan natin to, di ba, Ate Cha? Abundance of His mercy. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. God gave us abundantly His grace. In Romans 5:17, for if by the offense of the one, death reigned through the one, much more will those who receive the abundance of grace and the gifts of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ. Making way for the new. Making way for the new. Napakahalaga ng divine encounter. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Christ has provided a way out for us. From our old life to new life. The old has passed away. Divine encounter. Pag nakilala mo, pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, anak, gusto kong sabihin sa iyo, He will make a way for you. Gaano man kahirap ang sitwasyon mo, He will make a way for you. He will make a way out of your sin. Alam mo ba ang kasalanan, dadalhin ka niya doon sa lugar na ayaw mong puntahan? Pero doon ka niya dadalhin. Sin takes us where we don't want to go. Sin keeps us longer than we want to stay. Ayaw mo na, ayaw pa niya umalis. Oy, sin cost us more than we pay. Gusto kong sabihin sa inyo, ang kasalanan, hindi parte ng katawan natin, hindi parte ng espiritu natin. It's not part of us. Pero bakit naging parte natin? Because of disobedience. Kung babalikan natin sa Genesis, dahil sa disobedience, kaya ang obedience ay napakalaking factor sa buhay ng tao. Napakahalaga ng pagsunod. Pag sa loob ng bahay, hindi ka marunong sumunod. Sa labas ng bahay, marunong kang sumunod. Ang tawag sa iyo, fake ka. Oh, hello? Andito ba kayo? Pag sa loob ng bahay, hindi mo na-exercise ang obedience. Sa labas, ina-exercise mo yan. Saladong. Pakunwarian ang tawag dyan. It's fantasy. It's fake. It's not real. True obedience should be exercised from inside out. I want to remind you, pag ang kasalanan ay naging bahagi na ng buhay mo, alam mo ba, bibit-bitin ka na yan. Yung sigarilyo, ang liit, walang isip, walang mata, tinatawag ka. Kunin mo na ako, sabi sa'yo ng sigarilyo, ikaw ang napasunod. Vape na pala ngayon. Drugs. Ayaw mo. Alam mong nakakasama. Di ba yung sigarilyo ngayon yung box? Nakakatakot. Hindi lang sa Pilipinas pala yun eh. Lahat ng bansa nakalagay sa box ng sigarilyo. Yung puro mga cancerous. Nakalagay naman maliwanag. Pero ba't kaya tinatangkilik pa rin? Ibig sabihin, kasalanan yan. Mga liwa, adultery, alam mo naman kasalanan. Alam mo naman na hindi iyo. Oy, kasi sin is pleasurable. Who doesn't want pleasure in life? You want pleasure. Pleasure is good if you know how to use it properly. But the moment sin is pleasurable to you, you need God in your life. You need to be delivered. You need Christ. You need to encounter Jesus. Why? Because if Jesus will not come to you, sin will bring you far, 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 far and away. Sin is destructive. Sin is dangerous.
sin is destructive, dangerous, and it is deadly. Sin costs us more than we pay. A way out of the punishment that should have been ours, and even a way out of death. Only Jesus is the only way. New things has come. Amen. May bagong dumating pag dumating si Jesus sa iyo. Philippians 2:13, for it is God who is at work in you both to desire and to work for His good pleasure. Pangalawa, divine intervention. May supernatural miracle manifested in the natural, katulad ng patotoo ni Pastor Dong. Alam mo ba, one time na nandun kami mag-asawa sa Hong Kong, si Pastor Dong ay kumanta sa Hong Kong Coliseum. Na-bless yung mga tao. Akala ko ang mga tinatapon ng mga tao ay tissue paper. Tissue paper. Hindi pala, ang inihagis ng mga tao ay puro Hong Kong dollars. Sabi sa akin ni ma'am, pulutin ko daw. Sabi ko, kung pupulutin, nandito ako para mag-audit, mamaya magkakaso pa ako. Alam mo ba, pinulot nila yung pera. Pagkatapos, sabi ni Brother Mike, ibigay niyo lahat yan kay Dong. Pag-uwi namin, ang asawa ko, si Pastor Dong na unang umuwi sa akin, sabi ko sa kanya, pa, deserving mo ang ginhawa sa pagbibiyahe. Ibili mo na yan ang pangarap mong kotse. Pangarap ni Pastor Dong magkaroon ng box type na kotse. Ibinili niya ng box type na kotse. Supernatural. Overflow. Anak, gusto kong sabihin sa inyo, huwag niyong i-underestimate ang inyong mga magulang. Bibigyan kita ng dahilan para ka mag-question. Una, simple lang naman ang criteria ko sa buhay eh. Siguraduhin mong nakita mo na yung nakita ko. Tama ba, Pastora Cha? Para ikaw yung may karapatang magtanong. Pangalawa, siguraduhin mong naranasan mo na yung naranasan ko. Pangatlo, siguraduhin mong natungtungan mo na yung natungtungan ko para lahat ng tanong mo ay may sagot. Pag hindi mo pa nasasagot, hindi mo pa masasagot ang mga tanong ko na yan, tumigil ka kaya. Reklamo ka na reklamo. Karapatan ng karapatan. Hindi ka ipinapahamak ng magulang mo. Amen. At mga magulang, huwag nating ibuyo ang ating mga anak sa pagkakasala. Huwag din naman natin silang ipahamak. Kaya sila napapahamak, tayo din na may kagagawan. Magsisi din tayo. Divine intervention. Ano yung una? Divine encounter. Pangalawa, divine intervention. At ang pangatlo ay divine exchange. Sa divine exchange, huwag mong laging ginagamit yung power mo, yung impluensya mo, yung kapangyarihan mo. Number one, learn to draw on Christ's power. Amen. Wala na naman nag-amen. Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Sa aming mag-asawa, nakakapagod ang aming ginagawa. Pero saan kami kumukuha ng lakas? Kay Lord. Amen. Alam mo, salamat sa lahat ng mga nagpunta ng kasama namin nag-mission. Kasi sa kwento sa akin ni Pastora Che, nung pauwi na sila, bigla nila akong naalala. Sabi nila, ang hirap pala ng buhay ni Pastora May. Kasi bitbit ko ang saklay, bitbit ko ang maleta, may laptop pa dati, lahat bitbit ko, dadalawa-dalawa lang kami. Noon yon, kaya ko pa yon. Ngayon, hindi na, kaya mapalad yung mga may passport na isasama ko. Alalay, alalay, alalay. Alalay na, kakanta pa, magpipreach pa, magpapatotoo pa. Huwag kayong matatakot ha. Magluluto pa, mamamalengke pa. Yan, marami kayong trabaho. Salamat, Attorney Bern. Learn to draw on Christ's power. Divine exchange. Don't choose your own strength. Choose. Rather, sasabihin mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Pangalawa, divine exchange from uncontented life to have a contentment life. I've learned to be content. I've learned to be content. Pag ang asawa ko, hinanapan ko ng higit sa kanyang kayang gawin, pinapatay ko siya.
Tama, mali. Rolly, pag ang asawa ko, sinabi ko sa kanya na buhatin niya ako. Wala, hingal kalabaw si Pastor Dong. Anong walang hingal? Lubog. Sa tubig, sa swimming pool. Minsan sabi ko sa kanya, pa, buhatin mo naman ako sa tubig. Nabuhat niya ako. Maya-maya sabi niya, Mama, lumulubog tayo. Hanggang tubig, di pa rin mabuhat. Pero kanina, ang saya-saya ko, napapunta kami dito, may na-discover kami. Finally, na-perfect din namin. Alam mo ba, naka-wheelchair siya, lakad-lakad. Uy, kaliwa niyang kamay, available. Yung kanang kamay niya, gumaganyan sa makina. Holding hands. Sabi ko sa kanya, pa, sa 30 years natin, ganito ang gagawin mo sa akin. Kaya lang, na-excite siya magmaneho, bumibilis eh. Pa, hinihingal ako hinihingal ako. Sa September, ang dami nating mga bisitang Indonesians. Sa September 18 ay 30 years wedding anniversary namin ni Pastor Dong. Pastor, I can do all things through Christ who strengthens me. Lord, salamat talaga ikaw nagpalakas. Contentment. Learn to be content. Pag-aralan paano makontento. Paano ka makukontento? Ito lang ang kaya ng pera mo. Huwag kang maghanap. Huwag mong ihambing sa kapitbahay mo. Huwag mong ihambing sa ibang pamilya. Huwag kang maghambing sa barkada mo. Huwag kang hambing ng hambing. Matuto kang makontento. Amen po ba? Naalala ko dati, sabi ni Hadassah sa kuya niya, Kuya, paano ka nakakatagal tumira sa ganitong pamilya, mga Chinese, ibang lahi, ibang kultura? Si Jed, yung panganay namin, 12 years old, nag-aral na sa Malaysia. Alam mo, sabi ni Jed, hindi naman ako ito. Kaya ako nandito dahil sa tatay natin. Mukha ng tatay natin to. Kaya siya nagtiis. Ay, yung natirhan niya, ang gusto lagi, excellent. Pag ang grade ni Jed ay 95, Jed, you do an exam again. Music. Kailangan, mababa ang grade niya, 98. Hanggang alas 2, alas 3 na madaling araw. Repeat it again. Excellence, mastery. Anak, huwag kang pabalik-balik doon sa kinadapaan mo. Ang mali ka tuloy, minaster mo yung kung saan ka dumadapa. Huwag kang magmaster ng mali. I-master mo kung paano kang tumayo. At pag tumayo ka, dire-diretso ka na. Huwag mo nang babalikan kung saan ka dumapa. Huwag ka na rin lingon ng lingon. The old has gone. Bye-bye. Pwede ba pag binabay mo na siya, forever na yon. Huwag mo na siyang iniisip pa, binabalikan pa. May asawa ka na, iniisip mo pa yung boyfriend mo. May asawa ka na, iniisip mo pa yung girlfriend mo. Wrong. Ay, wrong! Huwag kung ano-anong iniisip mo. Learn to trust God. Amen. Learn to be content. Learn to trust God. My God shall supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. And number 4, learn to listen. Ang dali magsalita. Alam mo ba, ang pinakamahirap sa lahat ay patahimik ka na magsalita. Madaling magsalita, ang tagal makinig. Nak, practice this. Sabi ng Matthew 11:15, He who has ears to hear, let him hear. Matuto kayong makinig. Ito ang sikreto ng obedience. Gusto niyo malaman? Let's talk. Makinig ka sa instruction. Huwag kang salita ng salita. Makinig. At pag nakinig ka, nag-operate yung paa mo, ihakbang mo. Sumunod. Stop complaining. Start obeying. Stop complaining, start obeying. Sabihin mo sa katabi mo, stop complaining. Start obeying. Sabi ng James 1 verse 19, we should be quick to listen and slow to speak. Amen po ba? Now, how are we to respond? Praise Him. Purihin natin ang Diyos. Purihin mo ang Diyos. Alam mo ba, pagka pinupurihan mo ang Panginoon, sinasabi mo na God is in control.
Pag pinupuri mo ang Panginoon, it moves our focus to Him. Mas masarap magpuri sa Diyos kaysa manirang puri sa kapwa. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Our confession is our possession. Gusto niyo mabago ang inyong buhay? Baguhin ang inyong pagpapahayag. Magulang, tama na yung kasabi na hindi na magbabago ang aking anak, magbabago ang iyong anak. Dalahin ninyo sila sa church, magbabago ang iyong anak. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay available para sa ating lahat. Stop making excuses. Sabi ko sa inyo kanina, stop making excuses. Tama na ang kasinungalingan. Tama na ang pagsasabi ng hindi ko kaya, hindi ko kaya. Tama na ang pagsasabi ng dahil sa Kanya, siyang may dahilan. Be responsible. Stop replaying events in your minds. Stop overthinking. It tortures you. Bakit ka ba isip ng isip? Ba't hindi mo basahin ang salita ng Diyos? Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Mababago ang buhay mo. Stop overthinking. Avoid self-sabotage. Praise Him. Sarili mo na, winawasak mo pa. Pag humantong ka sa Kanya, nakakatakot yan. Self-sabotage, ikaw na sumisira sa sarili mo. Wala naman na rin lang akong pag-asa. Ito-todo ko na. Don't do that. Your life is precious. Mahalaga, anak, ang buhay mo. Huwag mo yang wawasakin. Tinanggap ko si Jesus at the age of 21. I serve God. The Lord make my life complete. I've learned to be content. Itong sinasabi ko sa inyo, hindi ko to pinulit kung saan kalsada. Yung pagsunod ko sa Diyos, ipinakita sa akin ng Diyos ang kahalagahan. Ipinakita sa akin ng Diyos ang resulta ng pagsunod. Ang buhay namin noon, hand to mouth lang. Ang buhay namin noon, piso pinag-aaway namin magkakapatid. Pero nung dumating si Jesus, ang buong buhay namin ay nabago. Yung landscape, totally new. Everything is new. Everything is new. Everything is new. Make way for the new. Make way for the new. Pag nandun ka na sa bago, huwag ka nang bumalik sa luma. I repeat, pag nandun ka na sa bago, huwag ka nang bumalik sa luma. Dahil pag bumalik ka pa sa luma, kumunoy ng buhay mo yan. Nakakatakot. Ang hirap tumayo. Ang hirap bumangon. Church is the best place for you to rise up. We are more than conquerors in Christ. Tayo mananagumpay dahil sa Panginoon. Wala nang iba. Tinapos ni Jesus lahat ito sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, it is finished. It is done. Now, what is our part? Tayong mga Kristiyano, huwag tayong tutulog-tulog. Kaya congratulations sa lahat ng mga nag-organize ng youth at young adult event. Palakpakan natin ang Diyos. Alam niyo ba, nung naintindihan ko ang kahalagahan ng buhay kaysa sa bagay, lahat ay binitawan ko. Nag-resign ako sa trabaho ko sa Makati, naglingkod ako sa Panginoon. Asawa ng pinsang buo ko ang treasurer ng duty free dito sa Maine. Diyan ako noon ipinapasok. Lahat ng alok sa akin ay binitawan ko. And as I look back, walang nasayang. Bago pa nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya lahat ng bagay na kailangan ng tao. Nung nabasa ko yon, ano ang kayang ibigay ng mundo na hindi kayang ibigay ng Diyos? Hindi magic, hindi madali. Process. Pero worth it. Worth it siya. Mapalad kayo kapag ang mga magulang ninyo ay Kristiyano na at nadala na kayo sa gawain. Ako lang ang nagsimula.
Madali ba? Madali ba na tanungin, totoo ba ang Diyos mo? Bakit mo binitawan ang trabaho mo? Nag-aral ka pa naman, ba't nag-asawa ka na may kapansanan? Anong ginagawa mo sa squatters area? Anong ginawa mo sa buhay mo? Anong ginawa mo sa pangarap mo? Tanong sa akin ng maraming tao. Pero every time I praise God, sinasabi sa akin ng Diyos, anak, ako may likha ng langit at lupa. Ang ibon hindi nagtatrabaho, pinakakain ko, dinaramtan ko sila. Nabubuhay sila sa kalawakan. Ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Nung binago ng Diyos ang disposition ko sa buhay, dating rebelde, natutong sumunod, pinagpala kami. Ang saya-saya ko, excited ako. Ngayon lang ako sobrang na-excite. Magte-30 years na kami ni Pastor. Sobra ako na-excite. Alam mo, parang sabi ko, Lord, palakasin mo ako. Para sa asawa ko. Dati, 3 years ago, sabi ko, Pa, i-let go mo na ako. Sabi ko kay Pastor. Kasi isipin mo, from XL, bigla ako naging extra small. Kaya sabi ko sa kanya, maghanap ka ng mapapangasawa mo. Kasi alam ko, ang kailangan ng asawa ko, hindi kayang gawin ng mga anak, hindi kayang gawin ng nanay, hindi kayang gawin ng mga kapatid. Kaya yun ang bilin ko sa kanya. Ayaw niya naman akong pakawalan. Pinanalangin niya ako ng pinanalangin. Supernatural. Bumalik ako sa XL. Di ba supernatural yan? Church, ang simbahan natin nabubuhay sa supernatural. Amen. At ngayon, kung naririnig mo na ang Diyos ay nangungusap sa iyo, tumayo ka sa iyong paanan. Tinatawag ko lahat ng mga kabataan, batang babae, batang lalaki, at kahit yung mga first-timers, pumunta dito sa harap. At kayo'y aking ipapanalangin. Your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Tayong lahat itong mayo, lahat ng nasa likod. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mga anak, taas niyo ang inyong mga kamay. Mahal kayo ng Diyos. Tinawag kayo ng Panginoon. Pastor Maricel, halika. Bago kayo panalangin, gusto ko i-pray lahat ng mga nasa Facebook Live. Lord, tinataas ko sa iyo lahat ng mga nasa Facebook Live. Sino man sila, dalangin ko na maranasan nila ang nararanasan namin dito sa loob ng simbahan. Touch their lives. In the name of Jesus. Dalangin ko, Lord, ang supernatural ay kumilos din sa kanilang buhay. The God of the miraculous, Lord.
touch them in Jesus' name. Anak, tingin kay sa akin. Ito kapatid ko bunso.